Ayan. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Isang mapagpalang araw, isang magandang araw sa ating lahat. Mga kapatid ba? Naririnig nyo si Kapeso, si Batang. Ay naku, ano nangyari? Ayan. At topic natin dito si Batang. Dito naman, wala naman sa kung ano man, at hindi naman tayo nakikipag-away. Katunayan, noon pa man ay ako'y sabihin na natin, tinatopic-topic din nun, nakakaraming topic din sa akin, nakakaraming thumbnail, pero never po akong sumagot na sa kanya. Hinayaan ko lang siya. Dahil kapag pinatulan ko, maglalaot at maglalaot. So, hinayaan ko lang yon, tumigil din. So, ngayon, na-strike. Nakakuha ng 3 strike. Si Batang, si Kapeso, mula kay Kuya July Paunil. So, siguro naman subaybay ng iba. Yung iba, no? Pero yung iba, hindi siguro alam kung anong nangyari, kung anong naganap. So, na-topic ni Kapeso. Si Kuya July, hindi lang 1, 2, 3, 4, 5. Maraming beses. Ano ba ang ipinaglalaban doon? Ni Batang, ni Kapeso? No. So, anong nangyari? May bagong channel. Si Kapeso, dahil hindi siya makapag-live doon sa kanyang isang account, sa Kapeso Talk, dahil nawala yung kategory ng live. Dahil nga po nakatanggap si Kapeso ng strike mula kay Kuya July. Parinig ko lang ito sa bagong account niya, no? Ayan mga kapatid, mga kapisot. So eto, gumawa ulit tayo ng bagong YouTube channel natin. So yun, gumawa ng panibagong YouTube channel. Dahil hindi siya makapag-live doon sa isang channel niya. Dahil nawala po yung kategory ng live, so hindi siya makapag-live. Pero may lumalabas doon na upload, so pwede siyang mag-upload. Pero alam naman natin na si Kapeso ay talagang yung oras niya, mas lamang yung haba ng oras para siya ay makapag-live. So tuloy. Gumawa ng bagong channel. Wait. Ingat. Lesson learned. Nakakuha din ako ng aral dito. So, yung sinasabi kong fair use, so may chance pala doon na hindi tayo pwede magdire-diretso ng mag-play ng video. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ano po, pag ako nagpe-play ng video, medyo hindi tuloy-tuloy kasi nga po yung strike sa audio. Yun, naintindihan nyo na po. Ano po, naintindihan nyo na guys. Kaya hindi po ako pwede mag-play ng dire-diretso. Maaari pong may strike sa audio. Ganito po yung nangyari kay Kapeso. Ano po? Mga kapatid, mga kapisot. So eto, gumawa ulit tayo ng bagong YouTube channel natin. Ingat na rin tayo sa pag-play. Ano po? Gumawa ng bagong YouTube channel. Mainit-init pa po ito. Kailangan ko lamang po dito sa ating YouTube channel. So, kailangan niya ng 50 subscriber para ma-unlock yung live. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta mag-live. Ang pagkakaalam ko diyan, pwede ka makapag-live sa bagong account. Kailangan mo 24 hours or 48 hours bago ka pa makapag-live. So, ngayon, ang bagong policy pala ng YouTube, kailangan na meron kang 50 subscriber and unlock live streaming. Pero sumubra na yung kanyang subscriber. Ayan. Lumagpas na po ng 50. Para po tayo ay makapag-start na makapag-live ulit. No? Tapos, para makapag-start ng live? Ay 50 subscribers lamang po ang ating kailangan. Pero nakuha na niya. So, maghihintay na lang siguro siya ng 24 hours. Bakit? Gumawa. Dito makikita natin. Yun po yung pinaka-requirements ni YouTube kasi ngayon lang ulit ako gumawa ng YouTube channel. Kasi alam nyo naman, ngayon lang ulit gumawa ng YouTube channel. Na tayo po ay mayroon ng 3 hits. Ayun, nakakuha siya. A strike kay Mang Julio. Ang saklap nito, Batang! 3 strike! Pero pasalamat pa din po. Bakit? Kasi yung channel mo, nakatayo pa din. Hindi na-take down. Yun, hindi na-take down. Yung channel niya, copyright lang yung naibigay sa kanya. Hindi yung strike talagang take down. Pero yung mga video lahat, naitago na. Wala na. Kasi nga nakakuha na siya ng 3 strike. Pero, pasalamat pa rin kasi ang iyong channel ay nakatayo pa din. Yun nga lang, wala ng category ng live. Hindi ko alam kung kailan ma-expired yun. Yun ang naging hatol ni YouTube. So, hindi siya makapag-live. So, ngayon mga kapatid, ang kailangan ko lamang po ay 50 na subscribers. Ayun, kailangan niya ng 50 subscriber. So, ang mangyayari niya talaga, back to 0 ka. And yung isang channel mo, dalawa na yung channel niyan eh. So, pangatlo na to. So, kasi maaari tayong may strike sa picture, sa audio, sa thumbnail. Pwede po yun. Ayun, malaking aral din to para sa mga creator content, no? Na ingat tayo sa paggawa-gawa. Pero dito kay Kuya July,
Ano ang aking masasabi sa naging hatol ni Kuya July? Ang akin dyan, siguro hindi na pinatulan ni Kuya July si Kapeso para i-rebut, sagutin dun sa kung ano yung kanilang pinagdidiskusyonan. Mas pinili ni Kuya July na maging tahimik na lang and kasi nga ang nangyari kasi kay Kapeso, hindi lang isang topic ang ginawa niya. Yun. Siguro na hindi lang 5, maraming topic. So, hindi na nirebat ni Kuya July. Ang ginawa na nga lang ay copyrights na in-strike sa audio, sa picture. Malaking bagay ito sa lahat ng mga content creator. Siguro pwede tayo mag-topic isa, dalawa, enough na. Ano po? Kasi pagka doon na inaraw-araw natin ang topic, paano nga po pagka ganito? Yung sa halip na ikaw ay sagutin, mag-rebuttal kayo, mag-debate kayo, paano nga po kung i-strike ang pairalin? Ano po? Pero maraming salamat kung hihigit pa dyan yung mga magsasubscribe po dito sa ating YouTube channel. Ayun. Narinig naman ninyo ha, kaya nga sabi ko sa inyo pag ako play stop kasi mahirap po na ma-strike tayo sa audio. Yan. Kaya ngayon alam nyo na kung bakit minsan pag nagpe-play tayo hindi dire-diretso sabi nga nila para matawag na fair use, pero kahit fair use nga pagka mabilis mahaba ang pagpaparinig mo ng video, maaari kang ma-strike doon sa audio. So ngayon, anong pwedeng makakaapila pa ba doon si Kapeso? Pero kapag ang isang nagreklamo or nag-apply ng strike sa'yo, ay ito inaprobahan na ni YouTube, tinanggap at tinake down ng yung video. So doon lumalabas talaga. Kasi hindi po, wait. Si YouTube kasi hindi basta-basta yan makikinig. For example, si Kuya July, nag-apply ng strike. So, na-receive nila YouTube yun. So, hindi po pwedeng basta-basta hatulan yun ni YouTube kung hindi totoo. So, ang naging desisyon ni YouTube, tinake daw talaga yung mga video ni nakatatlong strike So, tinake daw yung mga video and yung ibang video wala na. Nawala din yung kategory ng live. Hindi basta hahatulan yan ni YouTube. Kung mali ang pag-apply apila ni Kuya July, ang tawag ito pag-reklamo ni Kuya July. So, nakita ni YouTube na talagang may mali, may violation talaga. So, ang hatol talaga, tinake down na yung mga video. Ano po? The Alaskador. Yan pa. At gagawa rin po ako ng ganitong shorts kasi kailangan po yan sa requirements. Kapag nag-short ka, doon, makakuha ka, mabilis ma-recommend yung video. O tuloy. Para po tayo ay makapag-start na ulit na live. Para makapag-start na ulit ng mag-live. Ano po? Makapag-live stream. So, yun ang pinakamahirap dito. Yung channel mo, yung isang channel mo, yun ang mahirap doon. Na meron kang strike. So, paano anong dapat gawin? Makakaapila ba si Batang para matanggal, i-remove yung copyright strike? Na copyright sa audio, sa thumbnail. Ano pa? Yun na. Ay, yun lang. Lesson learned. Para sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapwa content creator. Lesson learned, siguro, ingat na lang po tayo dahil mahirap kapag ganito talaga na magkakaroon tayo ng strike, copyright strike. Buti sana, kung strike lang, ay paano nga po pagka na-take down ng ating YouTube channel, yun ang pinakamantot. Kaya ako ay merong backup account, yung Bonita Pilapil. Kaya hindi ko po hindi ako pwedeng mawala ng backup account. No, if ever mawala itong aking Bopil Vlog, meron tayong magagamit pang isa. At isa pa dyan, siguro mas mainam gagawa pa ako ng isa. Gagawa ako ng isa para dalawa yung backup account. If ever masunog, alin man doon sa dalawa, meron pa tayong backup na isa. Ayun, so okay na. Ano po? Aral na po sa atin siguro pagka nakapag-topic tayo ng isa, dalawa. Enough na siguro yun. Okay, Batang, wag niyo ibabas si Batang. Hindi pa ako nag-create ng dito, ng bashing dito. Wag niyo na lang ibabas. At yan naman naandiyan na. So, bahala na. Bahala na sa YouTube kung ano mangyayari. Pero lesson learned na. Sa lahat. Ini-address ko po ito sa lahat. Lesson learned. Lalo na sa mga content creator. Ang paggamit natin. Kita ninyo pag gumagamit ako, hindi ganun siya kahaba, hindi ganun ka Kasi ang inaalala ko nga, baka may strike. Mahirap kapag tayo na-strike. So, paano na ang ating channel nito? Paano na ang buhay natin ito? No? Di ba? Tuloy. Panibagong channel po ito, mga kapatid. Yung panibagong channel. So, paano ngayon yan? Batang, di mag-back to zero ka. So, ang tagal nito bago ma-monetize, kailangan nakuha mo yung 4,000 watch hour. Pero sa bagay ay mayaman naman na yata si Batang at hindi na kailangan ni Batang ng kumita sa YouTube at may business naman siya.
So, siguro, ay, yun. Kaya mo na yan, Batang. Mayaman ka naman na yata. May business na po ito eh. Sorry na, hindi pa ako nagkikita ng bashing dito. Huwag na lang po ibaba si Kapeso. Ang akin lang po dito, ang highlight po ng topic ko, lesson learned sa lahat ng mga content creator. Mag-iingat po tayo sa paggamit ng mga video clip. Ano po? Kaya nga sinasabi ko tuwing gumagamit ako ng video clip, ini-stop ko kasi hindi pwedeng dire-diretso kasi yun nga po yun. Na pwede tayong ma-strike sa audio. Oh. So naiintindihan na po ninyo na po. So bakit minsan sa tuwing magpi-play ako ng video clip, ini-stop ko. Yun po yun. Masisira po ang channel at ang masama nun, ang mahirap pa nun kapag may violation ka, sa tuwing mag-upload ka ng video, mawawala po yung recommendation. Parang ang pagkakalam ko dyan, sa tuwing mag-upload ka ng video, papasok na yun sa spam, wala na, hindi na nire-recognize pansamantala ni YouTube yung video mo. Ibig sabihin, hindi na kinikilala mo na pansamantala ni YouTube yung video mo kasi nga meron kang taglabag na ginawa. Kaya nga yung sinasabi kong fair use. Pero kahit fair use, pwede pa rin tayo may strike. Yan. Pero yun na, lesson learned. Siguro, pagka meron tayong karibat, meron tayong gustong tirahin, isa, dalawa, enough na siguro yun. Huwag natin gawin na, kasi yung kay Kapeso kasi marami siyang topic, hindi lang 5. Kay Dr. Lab din, ganun. Kay Dr. Buti na lang wala na yung mga live ni Kapeso, wala na. So, paano kung nagsanib ko sa si Dr. Lab at si Kuya July, doon kung nandun pa yung mga video, baka, pero hindi naman makaka-apekto yun para ma-take down channel, sa audio. Pero iwan ko lang din kung pwede yun, ano po. Pero yun na, sabi ko nga doon din ako binaba natin ni Kapeso, pero hindi ko na lang siya pinansin noon. Hinayaan ko na lang, pero tumigil naman din po. Yan. So ngayon, ito guys, hindi ako nag-create ng bashing. Ito sabi ko nga, lesson learned sa ating lahat na po. Ang paggamit po ng video ay hindi po dapat tuloy-tuloy or hindi tayo dapat yun nga, tuloy-tuloy kasi doon place up yung gagawin. Lesson learned na po. Lesson learned. So, ayun, back to zero. Si Batang, yun, alam nyo na yung Batang gang nyo. Batang gang nyo. So, lesson learned, back to zero. So, kailangan niya dito na ma-monetize. So, ang problema nga nito, kung ang channel mo, ito dito ka magla-live, ay mag-uubos ka ng oras kung wala din kita. Sayang ang oras. Yun na, abangan nyo ko guys sa akin next video, pakiklik ng thumbs up. Ano po, huwag niyo ibabas si Batang kasi hindi pa ako nag-create ng bashing dito. Huwag niyo rin po ibabas si Kuya July. Dahil doon sa kay Kuya July, kung ano man na naging desisyon ni Kuya July, na mas minabuti niyang i-strike na lang kaysa sa lumaban pa ng diskusyonan o debatehan, mas pinili niya na siya manahimik or magpahaging ng kaunti sa kanyang mga live, ay wala tayong magagawa. Hindi natin pa pwedeng kontrahin o sabihin na bakit talunan ka ba at dinadaan mo sa pag-strike. Ay mas maganda rin naman yung na manahimik ka lang at hindi na kailangan pang lumaban ng diskusyonan o debatehan at baka kung saan pa mauwi mga below the belt na mga babitawang salita, yun lang. Pero sabi ko nga, ang YouTube channel ni Kapeso ay nakatayo pa din. Yun, Batang, lesson learned. Ingat na lang. Siguro para sa akin mag-content na lang si Batang ng siguro yung hindi na yung nakaabang sa Kalinga. Huwag ka magagalit sa akin, Batang. Ito naman ay hindi naman sa ikaw ay inaaway ko. Ay suggestion ko lang naman yun, opinion ko lang naman yun. Sa bagay, pwede ka naman din talaga mag-topic kung gusto mo. Sino ba naman ako para sumita sa iyo? Pero kung ito naman ay hindi papabor sa mga reaktor or kung kanino pa man sa ibang mga vlogger, paano ko aasenso ang ating channel? Ano po? Ay kasalanan kasi yan ni Dr. Lab eh. Kinaray-karay si Kapeso noon nung binunatan kami ng ating malon ni Dr. Lab, kinaray-karay si Kapeso noon Kaya naman tuloy, naka-live si Kapeso. Ayun, Dr. Lab. Ayun na guys, abangan nyo ko sa akin next video. Mega love shout out sa inyo lahat. Ayan, pakiclick ng thumbs up nasa ganun sa palasa ng YouTube. Ingat-ingat muna tayo mag-bus at ayoko, pahinga din muna ako sa pagbanat-banat kahit kanino pa man. Mas pinipilit ko pong mag-reaction ng tama na ito'y sa alam kong hindi ako makakasagad na makasakit sa damdamin ng kapwa. Pinipilit ko po mag-reaction. Tsaka nahihirapan din ako mag-reaction pag gawa nga ng wala akong ngipin, wala pa tayong pampangipin. Yan. Abangan nyo ko guys sa akin next video, may shoutout po. Pakiclick po na thumbs up.